Bawal mag-beach o mag-swimming pool? Para-paraan lang yan, mga bes. Gusto mong mag-swimming pero hassle dahil naka-quarantine? Marami tayong mga kababayan. Para-paraan. Kanya-kanyang labas ng pool. Yung iba nga, aba, sa likod pa ng sasakyan nag-swimming. Ang likod ng pick-up, ginawa nilang swimming pool. Ang pamilyang ito naman dahil hindi makapag-outing, naghukay at gumawa na lang ng DIY o do-it-yourself swimming pool. Pwede! Ang pamilyang ito sa Nagcarlan, Laguna, unique ang swimming pool mula sa puno ng saging. Amazing! Gusto po kasi nung dalawang anak ko pong mag-swimming, kaya po naisipan ko pong gumawa ng ganitong banana pool para po ibigay ko po yung kanilang kasiyahan. Wala po kasi kaming budget kaya po naisipan ko pong putulin na lang po yung saging. Ang paligid nito, gawa sa puno ng saging na nilagyan ng trapal at tinalian ng lubid para hindi mabuwag. At para iwas virus, gabi-gabi raw nila itong pinapalitan ng tubig. Naglagay pa sila ng hugasan ng paa sa gilid nito. 3 feet ang lalim. Perfect para sa mga chikiting. Masaya po. Kahit po kami walang pambili ng swimming pool na maliit, nakita ko naman pong masaya yung mga anak ko po. Pamatay naman ang trip ng pamilyang ito sa San Pablo, Laguna. Lulusong ka ba sa kanilang Ataol swimming pool? May punerarya kasi ang pamilya ni Nesty. Simula yan sa TikTok na nagbubuhat ng kabao. Yung spare namin na kabao, bakit hindi ko gawin pool? Siniguro naman daw nila na malinis ang kanilang Ataol pool. Binrush namin siya, sinabon, dinisinfect namin para magamit agad namin. Pwede namang maligong dalawa, kaso nga lang, hindi nila may extend yung paa nila. Dulo-dulo lang sila para social distancing pa rin. Pero syempre, iba pa rin mag-swimming sa totoong dagat o ilog. Kung mga travel vlogger ang tatanungin, ang isa raw sa pinakamalinis na ilog sa buong Pilipinas, matatagpuan sa probinsya ng Surigao del Sur. Masarap ding mamangka sa haba nitong 2 kilometers. Ito ang ipinagmamalaking ilog ng mga taga Surigao, ang Barobo River. Pero may kwentong bayan kung bakit napapanatiling malinis ang ilog. May naglilinis daw kasi rito. Shokoy? Ang tawag sa kanya ay bantay tubig. Tinitignan nila na walang mga madumi o masamang nangyayari doon sa katubigan. Saksi raw ang labanderang si Margarita sa itsura ng Shokoy. Nagpangulaba pa ko diri sa ulo pa. Lagi ko nakita nga kanang iring nasa ilalim sa tubig. Si Marnesito naman, minsan na raw niyang narinig ang Shokoy. Sa hiran ako nga siya naligo, langoy, pero hindi ko nakita tsura. Ang tubig lang umalon. Ang dati naman daw kasambahay ni Bong na si Nati, naging nobyo pa nga raw ang Shokoy at ang kanila raw naging tagpuan sa ilog mismo. Sabi ng lola ko, yung yaya ko, niligawan siya nung Encanto, mala Shokoy daw. Gusto siyang ibahay na dyan sa may Balete, mula nung palengke, sinusundo ng Encanto hanggang dito. Sumakay daw sila ng speedboat, kaso kung makita mo naman, lumalangoy lang siya. Ang trabahador naman ng lola ni Bong na si Gaspar, ginantihan pa nga raw ng Shokoy matapos putulin nito ang puno malapit sa ilog kung saan daw nanirahan ng Shokoy. Patapos nung pinagpuputol niya yung mga baliti dito, sinunog niya yung bahay ng lola ko. Ang rason, marami daw daga. Wala namang kadaga-dagaan sa bahay. Diretso na yun, nabaliw na siya. Sa kabila ng ganitong mga kwento-kwento, wala pa ring takot pumunta sa ilog ang marami sa mga taga rito. Lalo pat ang ilog ng Barobo, ang isa sa mga instant summer getaway ng kanilang bayan. Sa dulo ng ilog, ang pinanggagalingan ng tubig ng Barobo, ang Bugak Cold Spring. Dahil parang nasa bakuran lang nila ang mga paliguan, ang mga bata. Basta na lang daw itinatapon sa ilog para matutong lumangoy. Pero si Cesar, kahit anong ganda raw ng ilog ng Barobo, hindi siya rito lalangoy. Nung bata raw kasi siya, muntik na siyang makuha ng Shokoy.
May hawak sa akin dito sa piyapa ko. Di kaso, ginanyan ko din. Parang tao siya ba na nagdira sa iyo? Nung nagkaroon ng anak si Cesar, pinagbawalan niya rin ang mga ito na lumangoy sa ilog. Mismo mag-school lang akong anak diri sa Barobo, di gani ko gusto na makita na ko siya na diri muligo kay. Pero taong 2015, ang isa sa mga anak ni Cesar, sinuway siya. Nalunod ito at ang paniniwala ni Cesar ang kumuha sa kanyang anak. Walang iba kundi ang Shokoy. Shokoy gud nakuha sa iya. Gi-rescue na ko, gitabang na ko akong anak, kulob na. Hayang, lutaw na sa tubig. Yung mga sabi-sabi na may haka-haka na may nanghugot, attributed yun sa features ng stream kung saan may kuweba na maaring factor kung bakit parang hinuhugot tao na naliligo sa lugar. Hindi po sila nalulunod dahil po sa may mga Shokoy o anong pang kababalaghan dito. Nalulunod sila dahil first, hindi sila marunong lumangoy. Sa sobrang lamig na tubig natin, napupulikat sila. Sa mga pupunta, huwag kayong maniwala sa mga sabi-sabi. Produkto lang ito ng imahinasyon. Gusto raw nilang linawin, malinis ang kanilang ilog, hindi dahil sa Shokoy, kundi dahil na rin sa kanilang mga mamamayan na bayanihan sa paglilinis nito para masiguro namang ligtas ang mga lumalangoy. May mga rescuer at pinarerentahan life vest. May mga staff kami dito na sila yun talagang tumutulong para maging mapanatiling malinis itong lugar na ito. Balang araw, makakabalik tayo doon. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.